Diyos na. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at makita, sa may buhay at walang buhay. Ikaw ang Diyos sa simula at katapusan. Pinasalamatan naman namin itong umaga nito. Araw ng Lunes, ika-9 ng Mayo. Eleksyon po ngayon, Ama namin, Diyos sa simula at katapusan ng buong bansa. Kaya malaking pasalamat namin itong eleksyon ito. Purihin ka sa lahat ng kaganapan simula Mindanao, Visayas, Luzon, sa buong bansa namin na maging maayos po ang national election po namin ng bansa namin. Dahil napakahalaga po nitong eleksyon dahil dito makapili kami ng mga elected officials sa bansa namin na maging responsable po na kaya dipinsahan ang bansa namin, ang konstitusyon namin. Kaya dipinsahan ang aming sovereignty at saka immunity. Kaya yan po, nag-election po kami sa national every 6 years. Din sa local din every 3 years. Dahil pipili po kami ng mga responsable na Pilipino na mag-lead sa aming panggobyerno simula sa presidente hanggang executive, legislative at saka judiciary. Kaya po, Ama, sa araw nito, tinataas po namin sa inyo ang kapurihan, pasalamat sa tagumpay anuman sa paraan na itong eleksyonin ang maging konsensya po kami sa pagpili constitutional rights namin at indigenous rights namin. Pasalamat kami sa batas ng Republic Act 371 Ipraloob 1997 that will give justice sa bansa natin at sa buong daigdig. Dahil nagkaroon na po tayo ng Supreme Court in bank decision, nagkaroon na rin tayo ng United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People. Kaya po, ang gobyerno natin, administrative. Ang IPRALO po, ang supreme ngayon sa buong Pilipinas, sa buong daigdig. Dahil batas na po ito ng inang kalikasan. Inang bayan natin na mabalik muli tayo sa bansa na mapayapa, masagana, at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang kapayapaan, Ama, binaba mo dito ang batas Republic Act 371 Ipraloob 1997 na mabigyan kami ng hustisya
Kahit pa sa unang panahon, kaya napako ang Panginoong Hesus sa krus dahil po walang hustisya pa sa daigdig nito. Nasa ngayon, binaba mo ang hustisya na makilala namin ang sarili namin, mabigyan namin ng hustisya sa sarili namin, na mabigyan namin ng hustisya ang pagkapako ni Lord Jesus sa krus. Dahil sa gusto ng tao na ipako si Lord Jesus sa krus, ang pinalaya ni Barabas, ang pinalaya ng ni Poncio Pilato si Barabas. Ito nangyari ngayon sa buhay naming Pilipino, buong daigdig, na napakalaking kasalanan ng tao. Kaya napakalaking kasalanan din namin sa ngayon. Kaya purihin ka at pasalamatan sa panahon ngayon na sabi nga ng Panginoong Hesus na huwag kayo magulumihan, huwag kayo matakot ano mang mangyari sa inyo. Dahil iwan ko ang aking banal na espiritu na siyang magpatuloy ng tagumpay ng kaharian ng Diyos dito sa lupa para na sa langit. Kung ano man ang nagawa ko sa daigdig nito, higit pang magagawa ninyo. Kaya itong panahon natin ngayon, huwag tayong magulumihan, huwag tayong matakot kung ano mang mangyari sa bansa natin. Dahil sabi ko na nga noon, nagpakita sa akin ang mga apo. Sabi ng mga apo na ang kamatayan pwede pigilan, ang kalamidad pwede pigilan, ang sakit pwede pigilan, pero ang grasya hindi na pwede mapigilan. Kaya sa lahat po, mag-isip-isip na tayo na itong eleksyon pala. Kaya nagkaroon tayo ng eleksyon sa bansa natin ngayon para pumili tayo na kaya proteksyonan ang bansa natin, kaya proteksyonan ang ating sovereignty natin, kaya proteksyonan ang immunity natin. Kaya ang federal tribal government nag-issue ng diplomatic immunity sovereignty certificate, divine certificate. Bakit po? Kailangan natin ng divine intervention ngayon. Kasi karamihan tao, tanungin mo kung anong IPRA Law o Republic Act 1371, hindi niya alam. So kung hindi niya alam ang IPRA Law, ang batas, marunong ka bumasa o hindi pwedeng hindi mo alam ang batas. You will be charged for ignorance of the law. Kaya sinisigaw natin ang IPRA Law, Republic Act 1371, IPRA Law of 1997, for administration of justice, para mabigyan natin ng hustisya ang sarili natin. Pagka nabigyan natin ng hustisya ang sarili natin, makilala natin ang sarili natin. Pagka kilala natin ang sarili natin, kilala na natin ang Diyos natin. Yan ang importante ngayon, mga kapatid natin, mga magulang natin. Bigyan natin ng katahimikan ang ating isipan, ating damdamin. Dahil itong eleksyon ito, napakahalaga. Hindi lang eleksyon ito ng material natin, dahil sa spiritual, napakahalaga po. Dahil kahit espiritu, kailangan ng hustisya. Dahil million years, 1,000 years, wala pang hustisya ang daigdig. Napaka-blessed nating Pilipinas, napakabanal ng bansang Pilipinas, dahil dito sa atin binaba ang hustisya. Hustisya sa espiritual, material, sa lahat ng linikha ng Diyos. Dito sa administration ng mahal natin na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagpili mo kay President Rodrigo Roa Duterte, 10 na mga mahal niya sa buhay, at sa anak niya ngayon na running for Vice President. At kay Bongbong Marcos,
na gustong ipatuloy ang pagserbisyo sa bayan. At itong mga tao nito, sabi ko nga na exercise natin ang ating constitutional rights, indigenous rights, para magkaroon tayo ng divine intervention na ang boto natin panalo. Sa isip mo pa lang, damdamin mo, panalo na. It needs divine intervention. Yung mga balita na kung ano-ano dyan, babayaan mo lang sila. Dahil hindi na taong kalaban nila. Ang Espiritu na ng Panginoong Diyos, ang hangin, tubig, lupa at apoy. Huwag natin pairalin yung gusto natin. Kaya sa pagdadasal natin na ang kalooban mo, Ama, matupad dito sa lupa para na sa langit. Walang katuparan ang kalooban ng Ama dito sa lupa dahil pinako natin ang Panginoong Hesus. Hanggang ngayon, hindi natin nabigyan ng hustisya ang pagkapako ni Lord Jesus sa krus. Kaya nakapako pa tayo ngayon sa kaguluhan ng bansa natin. Nakapako pa tayo ngayon sa kahirapan. Nakapako pa tayo ngayon sa kamatayan. Walang hustisya ang bansa natin. Sa mga relihiyon, sa mga asosasyon, kahit sa gobyerno natin. Kaya po itong eleksyon napakahalaga sa buhay natin. Kaya nag-eleksyon pa tayo para makakita tayo ng mga government official Pilipino na kaya dipinsahan ang ating bansa. Hindi yung government official kayo na makipagsabuatan kayo sa mga economic sabotage, makipagsabuatan kayo sa ibang bansa sa rebelde, makipagsabuatan kayo dyan sa mga druga, makipagsabuatan kayo dyan sa mga illegal na mga chemicals para mamatay ang tao at mamatay ang mga hayop. Na magkaroon tayo ng totoong Pilipino na ibuboto natin, na may konsensya sa bansa natin, na huwag ibenta ang bansa natin. Dahil yung pirang pumapasok sa bansa natin, itong after election, pira ng bayan natin yan. Hindi pira ng kung sino-sino mang tao yan. Walang utang ang bansa natin. Sila may utang sa atin. 174 countries may utang sa bansa natin. Sila may utang sa atin. Pero dahil mga irresponsable ang ating mga government official, karamihan, puro reklamo, puro tanong, puro panunumbat. Kaya tinapatan kayo ng presidente na hindi natatakot. Kahit United Nations, hindi siya natatakot. Kahit International Court of Justice, hindi siya natatakot. Dahil in-exercise niya yung karapatan niya, sovereignty niya at immunity niya. Yan dapat ang presidente na upo ngayon. Hindi kayo matakot sa ibang bansa. Ibang bansa ang matakot sa atin dahil 174 countries may utang sa atin. Dapat yung nangungutang, yung matakot sa atin, tayo nag-utang sila sa bansa natin, dapat supreme tayo. Nabaliktad na. Kaya ang tao noong unang panahon nagsimba sa kabundukan, kapatagan, kawanangan. Baliktad ngayon ang Espiritu ng Panginoong Diyos magsimba sa katawan natin. Dahil sabi ni Lord Jesus, gigibain ko itong templo nito, hindi templo na building, kundi ang katawan niya, 72 hours, 3 araw, nabuhay siya muli. Itatayo ko ito 3 araw. Ganon tayo ang paniwala natin. Na ang Panginoong Hesus ay totoong tao, totoong Diyos. Ngayon, totoo tayong tao, maging totoong Diyos tayo dahil sabi ni Lord Jesus, kung anong nagawa ko sa daigdig dito, higit pa magagawa ninyo. Tapos hindi niyo alam ang Republic Act 371, April 1997, Administration of Justice. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at di makita, sa may buhay at walang buhay. Batas na ito ng inang bayan, inang kalikasan.
Tingnan mo yung mahal na ina. Yung espada, binaba na niya. Yung ahas, inapakan niya. Tinaas niyang hustisya. Hindi na yung hustisya nakapiring. Yung hustisya yung nakapiring, madadapa ka niyan. Ito hindi nakapiring, ang mahal na ina. Kaya nung unang panahon, ang mahal na ina natin, ang bansa natin, nakakadina ng bakal. Pero siya pala magtataas. Ang inang bayan natin magtataas ng hustisya sa bansa natin at sa buong daigdig. Mayroong salamin, the mirror of justice. Ang mahal na ina, ang the mirror of justice. Ang inang bayan natin, ang the mirror of justice. May tubig, wahig, na siyang malinis na tubig. Nasabi ko noon, 8 baso, araw-araw mag-inom kayo ng tubig para lahat ng sakit natin gagaling. May kanin, itlog. May inapugan, tabako, buyo, bunga, apo. May kandila, may liwanag tayo, mga kapatid. Hindi magtatayo lang tayo ng kandila, magsisindi ng kandila sa mga patay. Oh, kayo, grabe kayo makasindi ng kandila sa mga patay. Pero sa buhay natin, hindi tayo marunong magsindi ng kandila. Prutas at pira. Salamat din sa Mother's Day kahapon. Sa mga kasamahan ko, mga magulang. May nagregalo pa dito ng bulaklak. Salamat sa inyo, Sis Nelda. Kaya yan ang pag-isip-isipan natin ngayon, mga kapatid. Kaya maraming wika ngayon na babanggitin ko. Itong wika nito, bansa sa bansa ito, iba-ibang bansa ito. Na nagpapasalamat, nagkaroon tayo ng eleksyon. Na bakit po tayo nagkaroon ng eleksyon po? Para magkaroon tayo ng mga Pilipino sa politika na madipinsahan ng ating immunity at sovereignty natin. Dahil ito ang nawawala sa atin. Nawawala ang ating sovereignty natin dahil sa relihiyon, sa politika, sa mga asosasyon. Bali wala na yan. Ibig sabihin, bali wala ng sarili natin. Isipin niyo sasabihin, hindi niya alam ang IPRA Law, Republic Act 371. Mga professional kayo, hindi niyo alam ang batas. Ang gagaling niyo magsalita, hindi niyo alam ang batas. Mga government official, hindi niyo alam ang batas. Wala lang kayong jurisdiction, pero alam niyo ang batas. Marunong ka, bumasa o hindi pwede hindi mo alam ang Republic Act 371. Pati sa mga judge, hindi alam ang IPRA Law. Diyan sa Surigao, tinatawanan ninyo si Bahay Lourdes sa korte. Dahil pumunta si Bahay Lourdes sa korte, walang abogado. Dahil sa sovereignty po, dahil po sa immunity, na kayong mga government official, kayo dapat ang magbigay ng kasiguruhan ng sovereignty natin. Immunity natin, dapat kayo ang magsasabi. Dahil sa Bill of Rights natin. Tapos, tatawanan lang nyo si Bahay Lourdes dyan sa korte. Kayong mga pulis, mga military. Nakakahiya kayo. Tapos ngayon, eleksyon naman, kandidato naman kayo. Diyan sa mga local government dyan. Surigao. Mahiya kayo, kandidato naman kayo sa eleksyon. Ang daming lapsis nyo sa IPRA Law. Pinagkukulong pa nyo yung mga netibo dyan. At hindi nyo kinikilala ang batas ng tribo. Nabuhay kayo sa tribo po. Sa hangin, sa tubig, sa lupa, sa apoy. Ang tribo po ang panggobyerno niyan. Ang tinatawag na customary law na kinikilala ngayon sa Republic Act 8371, IPRA Law 1997. Hindi mo alam ang IPRA Law? Na yan palang tubig, hangin, lupa, apoy. Hindi mo alam. Kapag luto ka ng
kanin mo dahil sa apoy. Nakalakad ka sa lupa, humihinga ka ng hangin, hindi mo alam yan. Dahil hindi mo kilala ang sarili mo. Judge ka, fiscal ka, hindi mo kilala ang sarili mo. Ignorance of the law, excuses no one. Lalo na siguro yung walang pinag-aralan. Mabuti pa yung nitibo na walang pinag-aralan na may diplomatic immunity certificate. Hinuli dito sa Bulacan, Pampanga. Tapos inimpound pa sa sasakyan nila. Kinuha niya ang kanyang diplomatic immunity certificate sa bahay. Nung dinala niya sa chief of police, binigay sa chief of police, sabi ng police, tingnan mo, mabuti pa itong nitibo, walang pinag-aralan, honorable, diplomat pa. Kaya po diplomat tayo, lahat ng Pilipino, kung naintindihan natin ang sarili natin. Kasi ang batas na umiiral dito sa bansa natin, ngayon, itong IPRA law, customary law, na panggobyerno ng Diyo sa tribo, practice since time immemorial, na supersede ang judiciary, legislative, executive natin. Huwag kayong magmamang-maangan. Huwag niyo pairal ang inyong mga lapses sa batas. Kunyari di niyo alam dahil apektado ang mga injustices na ginagawa niyo sa tribo, sa ancestral land. Laging kayo mining, quarry, binupuldos niyo ang kabundukan. Pagdudusahan din yan ng pamilya niyo. Dugo sa dugo, habulin kayo ng Panginoon. Constitutional rights pa lang, talo na kayo. Lalo na sa indigenous rights. Yung immunity natin sa constitutional rights natin, yung sovereignty natin sa indigenous rights natin yan. Kaya dapat ang ipipiliin ngayon ng mga kandidato, yung kaya proteksyonan ang sovereignty natin, kaya proteksyonan ang immunity natin. Hindi yung sovereignty natin binibinta nyo sa ibang bansa. Mas pinakinggan nyo yung ibang bansa. Yung sarili nating kultura, nawawala na tayo. Ang hindi marunong tumingin sa pinagalingan, hindi makarating sa paruroonan. Ngayon nagkandarapan naman tayo bumuto. Mga kapatid nating Pilipino, kaya may eleksyon tayo, kaya bubuto tayo. Pipiliin natin yung Pilipino na kandidato na kaya proteksyonan ang ating sovereignty natin, kaya proteksyonan ang immunity natin. Kaya ang Federal Tribal Government of the Philippines is a government within the government of the Republic of the Philippines. Nag-issue tayo ngayon ng Diplomatic Immunity Sovereignty. Divine Certificate. Bakit po? Lahat ng Pilipino, from President hanggang Senador, Congressman, kailangan mayroon kayong ganyan. Bakit? Pag tinanong ka ng IPRA, sabihin kagad, hindi ko alam. Pero kung may Diplomatic Immunity Certificate kayo, Divine Certificate kayo, hindi mo pwede sabihin hindi mo alam. At ipakita mo lang ito sa lahat ng government official. Government official o hindi, kahit foreign countries. Dahil nakalagay dyan ang batas. Administration of Justice Republic Act 8371, April 1997, Global Humanitarian Mission on Tribal Affairs. Diplomatic exemption to any government mandatory use authority. Hindi na kailangan ipaliwanag mo kung sino ka. Ipakita mo lang certificate mo. Dahil darating ang araw, hindi hanapin ng tao yung birth certificate mo. Kahit may birth certificate ka, hindi mo naintindihan yung sovereignty mo, immunity mo. Hindi mo madipinsan sarili mo.
kahit magsalita ka o hindi, kung may divine certificate ka, through immunity and sovereignty, wala nang sasabihin, magtinginan na lang kayo na totoo pala kayo na Pilipino. Totoo pala tayo na magkapatid. Dahil bago kayo maka-receive ng diplomatic immunity certificate, manood muna kayo dito sa Facebook. Araw-araw from 7 to 9 o'clock. Hindi ko na kailangan pumunta sa mga seminar, building, simbahan, o mga bahay ninyo, o mga stadium ninyo, o mga simbahan ninyo. Manood lang kayo dito, kahit nakabartolina kayo. Manood lang kayo. Pagkakumbinsido man ang sarili mo, magpadala ka ng pangalan mo, bibigyan kita ng certificate, diplomatic, immunity, sovereignty, divine certificate. At ipakita mo yan sa warden mo na mayroon kang ganyan. Ipa-deliver ko sa iyo, personal sa iyo. Para yung karapatan mo, yung sovereignty mo, at immunity mo, maproteksyohan mo na ikaw pala totoong Pilipino. Hindi sabihin mo na totoo kang Pilipino, kahit manumpa ka pa. May organisasyon dyan na numpa na sila'y totoong Pilipino na magsuporta sa IPRALO. Pagkatapos na panumpa, nawala na sila. Ayan ang isipin natin, mga kapatid natin, mga magulang natin. Itong eleksyon ito, after election, dahil in-exercise na nyo, araw-araw sinasabi ko itong eleksyon, na ma-practice natin ang ating constitutional rights as per Republic Act 7160 sa LGU at Republic Act 8371 sa IPRALO. Dapat yan magrespetuhan tayo. Kaya nga ngayon, itong eleksyon nito, exercise natin ang constitutional rights natin, indigenous rights natin, para magkaroon tayo ng divine intervention na sa ganun ang boto natin totoo. Hindi yung nasulsulan ka lang, iboto mo na ang tao na yan. Hindi yung binigyan ka lang ng pera, iboto mo na yan. Hindi mo pala, bininta mo na yung sovereignty mo, bininta mo yung immunity mo. Maya-maya, lasing ka na. Maya-maya, siraan mo ng gobyerno, siraan mo ng politiko. Huwag natin sanayin yung buhay natin ng ganyan. Hirap na ang bansa natin. Kaya gusto ng ibang bansa guluhin ang bansa natin para makontrol nila ang seguridad ng bansa natin. Imbis kayang sovereignty natin, immunity natin, magproteksyon sa atin, wala na. Dahil sa kayamanan, sa pira, sa politika, sa droga, sa mga kurap, nawala ng ating immunity at sovereignty natin. Kaya po may eleksyon tayo para itong mga government official na mapili natin, kaya dipinsahan ang ating sovereignty natin, kaya proteksyonan ang immunity natin. Hindi yung sisikat sila dahil nasa posisyon na sila ng iba-ibang branches of government. Sila na susunod na mga opisyal sa lahat ng government offices. Na kaya binoto natin sila dahil para maproteksyonan ang ating sovereignty natin at immunity po natin. Iyan ang isipin natin. Hindi yung magsakripisyo ng tayo ng 6 na taon. Sakripisyo naman tayo 3 taon sa local government. Mahiya naman kayo sarili niyo. At saka, kayong government official na mananalo ng eleksyon, hindi ang taong bayan ang mahiya, kayo ang mahiya. Huwag kayo pakapalan ng mukha ang sinisweldo nyo, ang mga project nyo, pera ng taong bayan. Kaya dapat mahiya kayo sa taong bayan. Nakala mo kung sino kayo. Kung makadaan kayo sa daan, higit pa kayo sa ambulance, masagasaan ang masagasaan. Servant lang kayo ng bansa, katulong lang kayo ng bansa. Akala mo kung sino kayo dumaan sa daan.
Bubungguan pa yung nakakarito na mahirap na tao. Nagtitinda sa mga gilid-gilid, bubungguin pa nyo. Dadaan si Pilato. Katulong lang kayo. Kung sa bahay pa, katulong lang kayo, siga kayo. Sana yung sovereignty natin, sana yung immunity natin. Mahirap ka, mayaman ka, basta Pilipino ka, may immunity, may sovereignty po tayo. Kaya itinatag kayo, pinili kayo dyan para magposisyon sa gobyerno, proteksyonan. Katulong kayo ng bansa natin. Dito nga ang maganda sa bansa natin. Maging katulong ka sa bansa natin. Pipiliin ka, eleksyon, babayaran mo pa para manalo ka. Para maging katulong ka sa bansa natin. Ito ang katulong na mayabang. Para manalo siya, bayaran pa niya. Para sumikat siya na katulong. Kaya walang grasya. Walang hustisya eh. Para manalo siya, patayin pa niya yung kalaban niya. Para siya na lang magkandidato, walang kalaban. O kung di na kaya patayin, bayaran niya. Gabi pa, ginagapang niya yung mga bahay para bayaran. Hindi niyo yung gumagapang sa kagabi, sa mga bahay niyo. Anong tawag niyo sa gabi na gumagapang sa mga bahay niyo? Anong tawag niyan? Kung di balbal yan, tulisan yan. Ipabuto niya yung tulisan na kandidato. Kaya binabayaran kayo, ginagapang kayo gabi-gabi. Sige, magpagapang kayo. Kayo rin ang lulukuhin niya ang tulisan na yan. Politiko yan na tulisan. Tapos ibubuto nyo. Kaya kandidato yan sila para magserbisyo sa bayan. Para magserbisyo sa taong bayan sa Pilipino. Tapos sabihin nyo, taas noo kayo nanalo kayo. Kaya pagka nanalo kayo, hindi kayo magsilibrar. Ang taong bayan ang magsilibrar, nanalo ang mayor namin, nanalo ang kagawad namin. O, kayong bumuto ang pasalamat. Hindi yung ginawang katulong. Dapat kayo na pinili na bilang nanalo sa municipal, sa barangay, provincial, sa Kongreso, Senado, sa Presidente, sa Vice President, ang taong bayan ang magpasalamat. Hindi kayo. Dahil kayo maging katulong sa bansa natin. Kayo bilang katulong ng bansa natin, unawain mo ang batas ng bansa natin para maging law-abiding citizens ka. Ikaw ang example na binuto ng taong bayan as law-abiding citizen and servant by the people of God, of our government. Payapa ang bansa natin. Pero dahil ang binuto nyo, ginapang ngayon, ginapang nyo, binigay kayo ng 5,000, 1,500, ilan ba kayo bumuboto dito? Ito mga naman, kaya nila ibinta ang sovereign rights nila. Kaya nila ibinta ang kanilang immunity. So, nakatingin sa iyo, kapatid. Nakatingin sa iyo ang lupa. Nakatingin sa iyo ang dilim. Nakatingin sa iyo ang liwanag. Nakatingin sa iyo ang tubig. Nakatingin sa iyo ang hangin. Mahiya ka sarili. Darating ang panahon, tutudasin ka rin ng inang kalikasan. Mahiya kayo. The only Christian country ang bansa natin. Imbuto mo, exercise mo ang indigenous rights mo. Ibuto mo, ang buto mo, i-practice mo ang constitutional rights to vote mo. Nasa isip mo at damdamin mo at isigaw mo ang buto mo, siguradong panalo. Dahil ang boto mo may konsensya ka. Lalo na yung tumanggap ng diplomatic immunity certificate, ang boto mo kapatid, siguradong panalo.
Kasi sarili mo, nanalo ka na eh. Dahil sa constitutional rights, indigenous rights, kaya may diplomatic divine certificate ka. Exempted to any government mandatory use authority. Tapos, pa-explain ko pa sa inyo, pupunta pa ako ng korte para ma-dismiss ang kaso mo. Pupunta pa ako ng mga government offices para ma-dismiss kung kaso nyo. Hindi. Ipakita mo lang yung certificate na yan. Pagka hindi niya kinilala yan, gumawa ka ng sulat, ikaw mismo, you exercise your immunity and sovereignty, Bill of Rights mo. Sumulat ka sa Presidente, sa Department of Justice, Supreme Court, na hindi kinikilala yung rights mo. I-attach mo yung certificate mo. Hindi ako susulat. Gusto pa niyo ako pang pupunta sa korte? Bakit na-dismiss ang kaso ni Governor Cagas? Hindi naman ako pumunta doon. Naghatid lang ako ng sulat, pero yung sa desisyon na sa executive judge, wala na ako doon. O bakit na-dismiss ang kaso ni Governor Cagas? Hindi na-dismiss in 72 hours kasi 3 judge nag-inhibit. Ganon kabigat ang kaso ni Governor Douglas Cagas, ng Governor ng Davao del Sur. Hindi lang si Governor Cagas ang pati si Mayor Hernandez. Kasama niya. Dahil ang Matanao, Davao del Sur, ang Davao del Sur is ancestral land. Ancestral domain. Ancestral land, ancestral domain, hindi pwede binta. Ang nagbinta at nagbili, pareho may criminal liability. Walang piyansa po yan. Huwag kayong pakapalan ng mukha niyong taga-NCIP, taga-local government. Huwag makapalang mukha niyo. Walang piyansa yan. Perpetual na hindi kayo makaserbisyo na sa gobyerno. Dahil na supersede ang judiciary, legislative natin, executive natin. Ang gobyerno, walang lupa. Ang lupa is a private land of the tribe. Kaya administrator lang kayo in consideration sa constitutional rights. Pero sa sovereign rights, that is practice of the tribe, the government of tribe, practice since time immemorial. Kaya tinawag ang Mindanao na lupang pangako. Ang corporate law pwede pag-aralan. Ang customary law hindi pwede pag-aralan. To practice customary law is a gift. You must be gifted by God. Na makatao, makadiyos, makabayan, makakalikasan. Mandated ka ng batas ng Ipralo. Ang lahat ng sinasabi mo ay totoo. Hindi pwede magsalita ka sa customary na hindi totoo. Because to practice customary law, you must be gifted by God. Kung anong lumabas sa bibig mo, yun na. Hindi nakasulat. Kaya dito sa Facebook, live, personal ko po ito na account. Wala kayong sisihin sinumang pamilya ko, anak ko, magulang ko, kapatid ko, o kamag-anak ko. Ako lang ang sisihin nyo at sisihin din nyo sarili nyo. Pagka hindi tayo nagkaintindihan. Pagka naintindihan mo sarili mo, naintindihan mo ang Ipralo. Naintindihan mo ang Diyos. Believe yourself and believe your God. So sa lahat nating Pilipino, good luck po sa eleksyon ito, sa araw nito. Bumoto kayo na magaan ang konsensya nyo, damdamin nyo, para magkaroon kayo ng divine intervention na ang boto nyo siguradong panalo. God bless at salamat po. Salamat. Salamatan natin ang Diyos na nagkaroon tayo ng eleksyon.
Pasalamat tayo. Itong eleksyon natin, dito natin makikita ang mga kapatid natin na kandidato na kaya dipinsahan ang ating immunity at saka sovereignty. Hindi sabihin nila na, ay hindi ko alam yung Aprilo. Sa tribo lang yan. Tingnan mo ka ta. Tapos kandidato ka ngayon pagka-senador, congressman, gobernador, mayor. Hindi mo alam ang Aprilo. Yung mga nitibo, wala yan. Hindi nyo alam ang nitibo, sila may-ari ng ancestral land, ancestral domain. Lahat ng kayamanan natin nasa ancestral land, ancestral domain. Basta kukuha lang kayo ng mga treasures sa kabundukan, mining kayo na walang free, prior, informed consent. Tapos ang tingin nyo sa nitibo, walang halaga, walang kwintang tao. Sarili nyo walang kwinta. Bakit po pumapasok kayo sa ancestral and ancestral domain na walang free, prior, informed consent? Nakakahiya kayo. Sa bagay, pakapala na ng mukha ito. Makapira lang, bahala na. Eleksyon ngayon. Kung saan malaking nagbigay, doon bubuto. Kung saan malaking magbigay, doon ang malaking parusa. Bininta mo sarili mo. Bininta mo karapatan mo. Panandalian lang. Parang babae yan na nakapira sa panandaliang gawain. Ganyan ang buhay natin ngayon. Makapira lang, konti. Akala mo sinong milyonaryo gumasto. Hindi na nag-isip ng kinabukasan. Pero padasalin mo, ang gagaling magdasal. Pero kalbaryo ang buhay. Puro sama ng loob, galit. Puro tanong, reklamo. Sayang yung dasal-dasal niyo. Puro reklamo kayo, puro tanong, puro sama ng loob. To forgive is divine. Ilang bisis yan sinasabi. Ang pagpatawad isang banal. Kahit anong uri pa ng kasalanan ng kapwa mo. Pero kahit pinatawad mo, huwag mong gayahin mga taong mga reklamador. Mga injustice ginagawa. Umiwas ka dyan. Dahil wala kang kinabukasan dyan sa mga tao na yan. Kaya binalik tayo ng gobyerno, house arrest. Walang basta makalabas sa bahay na hindi importante. Wala na yung pasyal-pasyal. Gasto niyo pamasyal, bili mo ng bigas yan. Ibayad mo sa kurente, tubig mo, o anong kailangan mo sa bahay mo. Sa hirap pa naman ng buhay ng bansa natin, pasyal-pasyal pa kayo. Ang pala mangungutang lang para makapamasyal. Kayabangan yan. Kung gusto mo maging masaya ka sa bahay, kasama mo ang pamilya mo, walang pasyal-pasyal ngayon. Dahil may marami kayong pera, hindi nyo alam kung saan galing yung pera ng magulang nyo. Ang magulang nyo nagsakripisyo. Tapos kayong mga anak, mga pamilya, kamag-anak, daw sawaay lang ang buhay. Anong hirap ang inabot ang mga magulang nyo? Nagbilyonaryo magulang nyo sa pagsisikap nila. Tapos kayong mga anak, mga apo ngayon, akala mo kung sino kayong Pilato. Wala na kayong galang. Puro siyabo, sugal, rape. Rebuild pa kayo sa magulang ninyo. Ingat kayo. Swerte kayo, may magulang pa kayo. Swerte din tayo ngayon na may Presidente Rodrigo Roa Duterte tayo na na-maintain pa niya ang Republic of the Philippines. Kahit anong pagsubok sa buhay niya, nagtagumpayan pa rin niya. Aywan ko itong sunod na Presidente kung makaya niyo yung ginawa ni President Rodrigo Roa Duterte. Akala mo ngayon na ayayabang niyo magsalita.
Kaya kung hindi na si Presidente Duterte, aywan ko kung anong mangyari ng bansa natin. Ngayon, natuklasan na kung sino tayong Pilipino, sino itong mga politiko. Ngayon, itong mga politiko na natalo ni Presidente Duterte, gusto namang lumaban para gumanti. Sama na loob, galit kay Marcos. Sama na loob ng galit kay Presidente Duterte dahil mamamatay tao. Dapat patayin lang talaga yung mga taong ganyan. Kasi kung bubuhayin mo pa yan, wala nang pag-asa yan. Kaya pinatay yung mga tao niya, baka sunod. Pamilya naman niya, patayin niya. Para magkukulam yan eh. Baka wala na makulam ng ibang tao, yung anak na niya, asawa niya, kukulamin niya. Ganyan ang kamandag ng bansa natin. Sino yung adik? Kaya sobra-sobrang pera nilang magulang nila na politiko. Pagka sila nang papatayin yan, wala nang mapatay na ibang tao. Yung magulang na nila politiko ang babarilin, papatayin. Kasi pagka nakahain na ng drugs yan, wala nang kilala yan. Magulang, kapatid, kahit magulang, rape on pa yun. Hindi nyo, tapos kakampihan pa niyo yung mga adik na yan. Mag-isip-isip na tayo itong eleksyon ito. Basta yun ang tandaan nyo. Nagpakita sa akin ng mga apo, ang kamatayan pwede nang pigilan. Ang sakit pwede pigilan, ang kalamidad pwede pigilan, pero ang grasya sa Diyos, ang kayamanan, hindi na pwede mapigilan. Regen 5 is what? Mark Rabin, Engineer Cyril Alexander. Kaya, Panginoong Diyos, sa panahon ito, salamat kami sa grasya na pinagkaloob mo sa amin. Lalo na itong eleksyon ito. Pasalamatan namin ang dakilang pag-ibig mo sa amin. Nabigyan mo kami ng kapayapaan, justisya sa araw nito. Ipakita mo ang milagro sa amin. Nandito ang aming mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte na mapangalagaan ang aming sovereignty, immunity namin, na makapili ngayon ng mga leader sa gobyerno, leader ng kapayapaan, leader ng hustisya at kasaganahan ng bansa namin, na huwag kayo makipagsabuatan sa mga economic sabotage. Suportahan nyo kay nagkandidato kayo para magbigyan ng kasiguruhan ng ating immunity, sovereignty ng bansa natin, Pilipinas. The only Christian nation sa buong Asia. The richest country in the world. The blessed country. Lahat ng kagandahan nasa Pilipinas na. Pero lahat ng kapangitan nandito rin. Isipin mo yan. Wala na tayong konsensya. Kaya sa tribo, tinatawag ito diwata. Diwata. Konsensya ta. Ang wala ng konsensya, wala ng Panginoong Diyos yan. Kaya makinsensya kayo na ang iboto natin ngayon, na ma-proteksyonan ang ating sovereignty at immunity natin bilang Christian nation, a blessed country. At good luck po sa inyo lahat. Salamat at magandang umaga po sa inyo. Kaya lagi kami tayong pasalamatan po Diyos na makapangyarihan. Your rosada trauma si Tracer, gracias today, Rolconos me the frataram. Mama Rosario, gracias, so grota remises, gracias. Gracias Elohim, 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 Elohim. Rosmoda pras, gracias, Kotaramate, presenter, gracias. Elohim, Elohim, Elohim. Yeres me de yedan. Yamuruso dia dan. Ya Romo sudia dia.
Yahweh, Yahweh, Ya Romo Sodia dia Yurus mada prasantoro Domine rasmide pieri de Ya Romo Sodia dia Yurus mada prasantoro Gosena trama ama La gracias trocos mada prasantoro Bisa das cruz gracias Santa Maria Rogosmira Prosus Cruz Taramara Barabaraka Santara ama Mama Rasus gracias لا إله إلا محمد لا حمد ولا إله إلا رسم في دتاي محمد والحمد لله إلا رسالة لا إلا رسم في دتاي محمد لا إله إلا والحمد لله إلا رسالة رسم في دتاي لا والحمد لله إلا رسالة رسم في دتاي لا والحمد لله إلا رسالة رسم في دتاي محمد لا إله إلا رسالتنا لا إله إلا رسمي في دتاي محمد لا إله إلا لا إله إلا رسالة رسمي في دتاي الله isa sang ku ho te sen sao kong ku ha ya sao hu ho kong ho ye se se isa long kong ko ho tu sen sao kong hu hao ye se san lo ko hu ho kong ko hao ye si sen sao lo kong ko ye sen sao lo kong ko ho ye sa lo kong ko hu hu zong ko isa kong ko lo se san lo kong ku hu zong ko ye sen sao lo kong ko hu hao ye sa sao long ko hu ho chen chen sao long ko hu sao yi se san lo kong ku hu mu wa ye sen sao long ko hu kong ko ha sao li sang ko hu wong ko hu wa zai lao kong ye san sao ko ye song ko hu zong ko sao li ko hu wo ko yi san lo kong ko hu wong ko yi se san sao long sao li on ko hu wo ko hu wa ai ye sao lo kong ko hu zo song ko yi se sao lo ko hu wong ko se se ne sa kong ko lo se se na sa ko na ko se ne ga da sama ka da sa da ga ko dau ko da mada sogo da ga diga do mada ba sa ga da ya da godo sana ga da ba da ga raban daga sa da godo ba da ba ga da ko sa ga dibi ga da desan da ba da ro ga da ba ga da ba so ga da mo da ke da so da ga da ka ma da ga go sa ga da bo da ba ka da ko ze ga da go ya go da man so ga da ba ga da sa ga do ma da ba ga ya Dinkoro on sauntan dindaro kosomonta daunga on sayanta daborosononta na iliksyo na banwata songkudo on sobanta sa Mindanao noonggon taon na banwato naman simbahan na higyawan sukara simbolon taanggaan damboro unsunta na banwata na bugtata singgoyan sa anta lingkoro bantan singgodumbonggon na banwata sindaon sanggoro unsunton dimboro ongkansan Camborunta-unta na banwata no Pilipinas kung mahal singgoro unta niya na banwata na sinokoan tana unggun na banahaw na makin na Maria na Cristina tunggon tanaung na amang Dr. Osiris na lumabot sa aputa ni Koroong ko santa na banwata yaon saon ikara ang tanggon simboron toron son di bayan tanggon na banwata nanggo naman simbahon dangkon nyahigyawan saon saon di kara ang tanggon na banwata na yaong tunggon tanawan na araga saru ni koromonson
ni araga si taonggo dongka sa antuumbot na banwa tayangkan singgora santan narabontannya na banwa tayangko nabugtata sa masam ingko antara anta naaputa na lumabot di ko so undo unto naraga siya unggan sa bantayan nabugtata na ugon di karasugon yun si kamaantong di baraan so kono tandaraan so unto limbayan tarungkon limbayan ta so unggon nakaraan ta na pusaka ni karaan ta na pusaka singgo buntaraan ta na banwata na bugta na maasam ni koron ta mansimbahan dambuyon tungko saragon tunya na higyawan daon sa di bakarasa kana di taraga sa anton na araga sila unta umbayan tayanta di barasogo unta dampayan ta kuntaan samboyon tara grasya tayo kubon sa kambayan ta nabugta tayo korumbayan ta sanggudon ta na Pilipinas sa unggoon na gobyerno dakayaan ta na presidente ta na Duterte kumbaan na dumalundong na tagulambong ta sa bayan ta na bugta ta sa gundaan sa banwata ikana ang sogun ta narama ang gulyon ta isaga ang tamayan Bawaragada guda masada na podo kundayan sikaba konun taban dikara ang tauntat na banwata sasal. Maging sa uling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritu ng Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang pagmubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat
sa wakas na pag-ibig mo. Salamat, inilig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang masasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Basta salamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan, basta salamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Basta salamat sa iyo, basta salamat sa iyo, basta salamat sa iyo. Walang hanggan. Salamat sa iyo, Ama namin sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at hindi makita, sa buhay na walang hanggan. Pero puri ka namin na pasalamatan sa araw nito, araw ng eleksyon na Mayo 9, 2022. Pinupuri ka namin panasalamatan na ang kalooban mo, Ama, ang matupad dito sa lupang hinirang mo na mga pinakamayaman sa buong daigdig. At magkaroon kami ng kapayapaan na sa ganun magkaroon kami ng kasaganahan sa bayan ito, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong Diyos. Amen. Magandang umaga po sa lahat.